Naman na nag-inspeksyon sa NAIA Terminal 3 ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang paghanda sa dagsa ng mga biyahero sa Semana Santa sa susunod na linggo. Si J.M. Pineda sa Sentro ng Balita Live. Adyo sa anipuwersa nga nag-inspeksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga bilang paghahandayan sa Semana Santa sa susunod na linggo. Hanggang magandang passenger experience, yan ang gustong mangyari ni Transportation Secretary Vince Dizon para sa mga pasaherong babiyahe sa mga terminal ng MIAA ngayong Holy Week. Isa kasi sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan at bigyan ng ligtas na pagpalipad ang mga biyahero dito sa Pilipinas. Kabilang nga dyan ang pagpapawala ng mahabang pila sa loob ng paliparan. Naging malaking tulong nga umano dito ang bagong Exclusive Immigration at Security Line para sa mga OFW na tapat ng mismo ng OFW Lounge. Nandyan rin ang plano na electronic gates para sa mga paliparan. Very big change ito for us. Napakalaking bagay po to decongest the immigration area. And tama po nabanggit ni Sec Vince kanina, this is the medium-term solution, but the long-term solution that we are doing is procuring the electronic gates. Ang priority po natin ay yung mga OFWs. Ang long-term po natin is at isa-swipe lang nila ang kanilang mga pasaporte ay tapos na ang immigration clearance. The Bureau of Immigration is also currently procuring new e-gates, na may mga bagong e-gates that will replace the old e-gates na medyo outdated na rin. Ipinagmalaki ngayon ng MIAA na hindi na rin kailangan pang pumunta ng mga pasahero sa paliparan ng 3 hanggang 4 na oras bago ang kanilang biyahe. Inaasahan ngayon ng Manila International Airport Authority na papalo sa 155,000 hanggang 157,000 na mga pasahero kada araw ang babiyahe ngayong Holy Week. Mas mataas yan kumpara noong nakarang taon na mahigit 140,000 lamang ang bilang. Isa umano sa mga tinututukan nila ang pagpapadami ng parking lots sa airport. Sa umpisa pa lamang pag-travel, pagdating, puro traffic na aabutan mo or gusto mong humanap ng parking, wala kang makitang parking slot, problema na agad, sira na agad, nagne-negative vibes ka na agad. Kaya if you will notice, ang laki na naging improvements na natin sa curbside. Dumami na ang available parking slots natin dito. Tiniyak rin ng pamunuan na handa sila sa dagsa ng pasahero na pupunta sa terminal at kaya umano nilang tugunan ang pangangailangan ng mga biyahero. Samantala, kinumpirma ni Secretary Dizon na makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga otoridad sa Haneda patungkol sa pa-emergency landing doon ng Flight PR-102 dahil sa nakitang usok sa air condition system. Ayon sa ahensya, titiyakin nila ang kaligtasan ng mga sakay ng eroplano na nasa lagpas 300. Ato, nasa likod natin ngayon yung OFW Lounge kung saan na dyan nag-i-stay yung ilang mga overseas Filipino workers bago sila limpad o pagdating dito sa NAIA Terminal 3. Nasa loob din yan yung bagong quarters o tulugan nila na malaking tulong ayon kay Secretary Cactac para kung sakali magpapahinga sila ay meron silang hihigaan at matutulugan. Sa tapat niyan, nandun lang din yung bagong immigration lane para sa kanila. Samantala, sinabi rin ng MIA kanina na gigibain nila yung Terminal 4, yung lugar na pinagtatayuan ngayon ng Terminal 4 dahil na rin sa nag-imbestiga sila na medyo delikado na daw yung lugar. Balak na rin ng MIA na magtayo ng NAIA Terminal 5 at paniguradong magagawa daw ito at mabubuo ito sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ancho. Maraming salamat, J.M. Pineda.